may mga Bible, pakihanda po natin ang ating mga Biblia sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon. At ang pamagat po ng message natin ngayong hapon ay may pamagat na The Greatest Love. Ayan. Hindi dahil Valentine's Day sa next week, hindi yun po ito po ay talagang itatopic natin kasi alam niyo po sa panahon natin ngayon, ang dami-dami ng uri at ang dami-dami ng meaning ng pag-ibig, especially when it comes to loving God and loving people. Kaya balikan natin po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-ibig na pinakamalaki, pinakamataas, at ito po yung itinuro sa atin ng Panginoon na mababasa po natin sa banal na kasulatan. Ayan. Noong panahon po ng ni Andres Bonifacio, merong ganitong sinabi si Andres Bonifacio. Ang sabi niya, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Sinabi ito ni Andres Bonifacio nung bago siya pinatay, kasama yung kanyang kapatid. So, ayon kay Andres Bonifacio, nung panahon ng 1897, wala pang Church of Christ sa Pilipinas kasi dumating ang Church of Christ na 1901, kung di ako nagkakamali. So, ayon kay Andres Bonifacio, isa po sa ating famous na hero sa Pilipinas, ang pag-ibig daw na wala nang hihigit pa ay yung pag-ibig sa tinubuang lupa. Ayan. Yun yung kanyang pagkakaalam ng panahon niya. Tapos nung kumakailan lang, nito na lang na mga panahon natin, merong isang singer, ang sabi, ano daw yung greatest love of all? Ang sabi ni, sino bang kumanta nito? Si Whitney Houston, yung idol ni Mama. Ang sabi rito, paano ba yung tono nito? Because the greatest love of all is happening to me. Hindi ko talaga alam to eh. I found the greatest love of all inside of me. Nandiyan na mouse na. Pero sabi rito, the greatest love of all is easy to achieve. Ayan. Sabi ni Whitney Houston, ang pinakalakila daw na pag-ibig, madali lang ma-achieve. Madali lang ba talaga? Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Yun yung mga version ng mga tao ayon sa kanilang pagkaalam, ayon sa kanilang experience, ayon sa kanilang pag-iisip. Pero tayo mga Kristiyano, dapat lagi tayong nakabase sa Biblia. Lahat po ng ginagawa natin, lahat ng ating iniisip, lahat ng nagiging prinsipyo natin sa buhay, dapat po nakabase sa Biblia. At ang sabi ng Biblia, sa John chapter 15, verse 13, ang sabi ni Jesus Christ, greater love has no one than this, that to lay down one's life for his friends. Wala nang mas hihigit na pag-ibig sa isang tao na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kanyang mga kaibigan. Kaya tama yung kinakanta natin kanina. There is no greater love than this, that a man who gives his life for his friends. Sino yun? Pinakita po yun sa atin ni Jesus Christ nung siya po ay
namatay sa krus para sa atin. Ibinigay niya yung kanyang sarili ng bukal sa loob niya. Binigay niya po yun para po tayo maligtas. Tayo po ba, handa ba tayo magbigay ng sarili natin sa kapwa natin? Tanungin nga natin sarili natin. Pag halimbawa, madidisgrasya yung ating kapatid o yung ating asawa, anak, willing ba tayo ibigay yung sarili natin to substitute para sa kanila? Kasi kung hindi, hindi natin kayang gawin yung greatest love. Kasi yun yung pinaka-greatest love ayon kay Christ. Hindi yung pagmamahal sa tinubuang lupa. O hindi yung pagmamahal sa sarili. Hindi yun yung greatest love. The greatest love of all is to give your life for your friend. Bakit, sabihin natin, Brother Ross, bakit friend? Ba't hindi spouse? Kasama na doon yun. Wala dito mag-asawa na yung asawa mo, hindi mo kaibigan. Pag di kayo magkaibigan ng asawa mo, ewan ko na lang. Mark chapter 12, verse 31. The second is this, ang sabi ni Christ. Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. There is no commandment greater than this, ang sabi ni Christ. Ang mga tao kasi po, sa panahon natin ngayon, merong ugali na namimili ng susunding utos. Noong panahon ni Moises, ang dami-daming utos na ibinalangkas sa Israel. Huwag kang gagawa nito, huwag kang gagawa niyan. Huwag kang magtatrabaho sa araw ng, di ba? Araw ng Sabat. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Ang dami-daming utos. Pero nung si Christ na ang nag-utos, sinamarize niya to sa dalawang utos. Sabi niya, love the Lord your God and love your neighbor as yourself. At ito yung dalawa na pinakamadakila, pinakamahalagang utos na galing sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa hapon po na ito, gusto kong i-remind tayo ng ating Panginoon patungkol sa pag-ibig ng isang Kristiyano. Paano ba dapat umibig ang isang Kristiyano? Kasi karamihan sa panahon natin ngayon, meron tayong sari-sariling interpretasyon ng pag-ibig. At tanda natin, meron iba't ibang uri ng pag-ibig. Meron pag-ibig sa Diyos, meron pag-ibig sa kapwa, may pag-ibig sa asawa, may pag-ibig sa anak. At dapat naayon yung pag-ibig natin doon sa bibigyan natin ng pag-ibig, ng pagmamahal. Kasi yung pag-ibig mo sa asawa, hindi mo pwedeng i-apply sa pag-ibig mo sa anak. Tama ba yan? Immoral yun pag ganun. Yung pag-ibig mo sa Diyos, yun yung pinakadakila, yung nilatawag na agape love. Diba? Yung eros love, para yun sa mag-asawa. Iba yun sa brotherly love din, para sa church. Ewan ko kung nakita nyo yung sinend ko sa family, yung isang church, Mennonites yata ang pangalan ng yung grupo nila, na kung saan nandun sila sa bandang dito sa taas ng Amerika yun eh. Tapos private sila ng mga tao. Mennonites ang tawag nila sa kanila. Mga Christian sila, pero matindi sila. Talagang masyado silang conservative. Which is, kung saan, sa sobrang nilang conservative, nililiteral masyado nila yung Bible. Yung doon sa Romans chapter 16, verse 16, nasasabi doon, binabati ko kayo ng magbatihan kayo ng banal na halik. Kaya sila, naghahalikan sila.
Lips to lips. Pati mga lalaki. Oh. Anong point ko doon? Minsan, unawain natin ang Biblia kung ito ba ay karapat-dapat na gawin, ito ba'y literal, ito ba'y simbolikal, ito ba'y nakakaayon sa panahon natin. Dapat alamin natin. Kaya kailangan pag nag-aaral ng Biblia, meron tayong critical thinking Biro mo halikan mo. Siguro sa panahon nila, Paul, yung ganong kultura, okay lang sa kanila. Pero ngayon, gawin mo dito sa Amerika, ewan ko lang, kung hindi ka sampalin, o hindi ka kasuhan. Diba? Pero, doon sa sinasabi ko ng Mennonites na yun, matindi rin sila. Kasi pag, halimbawa, ikaw, na-involve ka sa immorality, tatanggalin ka doon sa kanilang, sa kanilang community. Kaya ganun sila ka-private, ganun sila katindi. At yung mga school nila, nandun na rin. Nandun yung mga bata, nandun na sila nag-study ng high school, college. Sila-sila lang. Nandun, yung mga toothbrush nila, magkakasama sa wall ng school, yung mga bata na maliliit. Nakakatuwa. Kaya, kung ano man yung kanilang mga conviction sa pananampalataya, sabi ko nga doon, they are better than us. Yung mga Kristiyano ngayon, na nagsasabing Kristiyano sila, yung mga yun na talagang sinusunod nilang matindi ang salita ng Panginoon. Bagamat meron silang mga nililiteral na mga bagay, kung sa kanilang conviction naman, okay lang sa kanila yun, walang halong mali siya, okay lang yun, walang problema yun. Kung napagkakasunduan nila ng church, na gawin yun, walang problema yun. Kung lalo silang tumitibay sa Panginoon, sa mga ganung paraan. Pero kung tayo naman, na humahatol sa mga ganung tao, na tayo mismo hindi sinusunod ang kasulatan, mas malala pa tayo sa mga taong yun. Pag-aralan natin itong unang Korinto at 13, verse 4 hanggang 7. Alam niyo itong talata na ito, masyado na itong gas-gas sa mga church. Masyado nang nababanggit lagi, especially during month of February. Nandiyan na yung mga couple, tatawagin na sa harapan. Ligay dito mga couples. Tapos bibigyan ng mga certificate. Hindi natin gagawin dito yun. Ang gagawin natin, pag-aaralan natin maigi, word by word, ano ba yung sinasabi ritong pag-ibig? Kasi, bago itong verse na ito, sa verse 4 hanggang 7, kung babasahin natin ang verse 1 hanggang verse 3, binigyan din ni Paul kung gaano kahalaga yung pag-ibig sa Diyos. Basahin nga natin, wala dito sa screen ko 1 Corinthians chapter 13, verse 1 hanggang 3. Tingnan na natin kung ano sinasabi niya ni Paul. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapot wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panguhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangan sa akin. Salamat, Sister Joyce. Alam nyo po hanggang ngayon applicable sa atin. Itong ginagawa natin ngayon na church service, baliwala to sa Panginoon kung wala tayong pag-ibig sa Panginoon. Yung paggalang natin sa kapwa, baliwala po yun kung hindi natin iniibig yung kapwa natin. Wala tayong pagmamahal sa kapwa. Baliwala yun sa Panginoon. Ang sabi doon sa talata na nabanggit, kahit magsalita ako ng iba't ibang wika, kung wala akong pag-ibig, para lang akong batingaw. Alam niyo yung batingaw? Yung triangle. Diba may ingay yun? Ting, ting, ting.
Para ka lang ganun. Ang ingay lang sa pandinig. Kahit mailipat natin ang bundok, tingnan mo yan. Di ba sabi ni Christ, kung meron lang kayong kasing laki ng butil ng mustasa na pananampalataya, masasabi mo sa bundok, lumipat ka doon sa dagat. Pero kahit pala ganun, kung wala tayong pag-ibig talaga sa Diyos, baliwala din. Kahit sunugin natin ang ating sarili, ibigay nating handog. Kahit ibigay mo pa yung buong ari mo, yung mga pag-aari mo, yung mga pera mo, yung bahay at lupa mo, kung wala tayong pag-ibig sa Lord, wala din yun. Hindi kailangan ng Panginoon yun eh. Ang kailangan ng Lord yung heart natin na umiibig sa Kanya nang hindi tayo pinipilit. Walang pilitan eh. Sa Panginoon, hindi namimilit ang Diyos na mahalin natin siya. Kailangan meron tayong pagkukusa na loob na tayo mismo, willing tayo na mahalin natin ang Panginoon. Kasi pag hindi, kahit anong gawin natin na susunod doon, walang kwenta yun sa harapan ng Diyos. Basahin natin to, ang sabi rito, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up. Sa Tagalog, basahin natin, ang sabi rito, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Tandaan natin mga kapatid, sa Bible, pag sinabing hindi, utos yun o hindi? Pag sinabing hindi, bawal, di ba? Pag sinabing bawal sa Bible, dapat ba nating iwasan o dapat ba nating hindi gawin o gawin natin? Hindi gawin. Dapat siyempre hindi natin gawin. Bawal nga eh. Pag sinabing bawal kang uminom ng Tylenol ng 6 na more than 6 tablets a day. Eh, ininom mo 12 tablets a day. Tingin mo, anong mangyayari sa atin? Baka mahelo-helo ka na dyan sa, bulak-bulak na yung bibig mo dyan, di ba? Eh, yung palang nasa bote, talagang sinusunod natin. Paano pa kaya yung Lord? Na nasa Bible? Ang sabi ng Bible, hindi. Bawal. Pag sinabing bawal, huwag natin gawin. Isa-isahin natin ito. Kasi 3 oras tayo dito eh. Hindi, mabilis lang naman. Nagulat sa Antimalo. Yung nabahan ko dun sa bahay. Mapagpahinuhod at magandang loob. Yan yung una. Ano ba yung mapagpahinuhod? At bakit magkasunod ito? Alam nyo, may rason kung bakit magkasunod ito eh. Mapagpahinuhod, ang ibig sabihin po niyan ay long suffering in English. O matyaga, ang ibig sabihin. Mapagpahinuhod, ibig sabihin, Mapasensya. mapagpasensya. Yan, tama siya. Alam nyo kasi, mga Pilipino ngayon, talagang, minsan di na naalala yung mga Tagalog na words. Eh, tayo, hindi tayo masisisi kasi Amerikano na tayo. Amerikano na tayo. American citizen na. Hindi, pero biro lang naman po yung mga kapatid. Talaga, sa Pilipinas ngayon, marami na talaga yung mga new generation, hindi na nila maintindihan yung mga malalalim na Tagalog. Yeah, katulad nito, mapagpahinuhod. Ibig sabihin nito, mapagpasensya, matyaga, yan ang ibig sabihin ng mapagpahinuhod. Alam nyo, sa Bible, kaya magkasunod itong dalawa, may connection to sa isa't isa eh. Itong mapagpahinuhod at magandang loob. Basahin natin itong 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo
na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayan. Kaya pala inuutos ng Panginoon sa atin ang pagiging mapagpahinuhod, yung pag-ibig na mapagpahinuhod. Dahil sa mismo pala, mapagpahinuhod. Naintindihan po natin? Hindi utos ng Panginoon yun kung hindi niya quality yun. Kung hindi niya ipinapakita sa atin. Pero ipinapakita niya sa atin, ayon kay Pedro, ang Diyos ay hindi mapagpaliban, subalit mapagpahinuhod. Naalala niyo yung message natin about dito noon, na ang Diyos hindi mapagpaliban, kundi mapagpahinuhod. Kasi ang pagpapaliban, merong negative na side. Hindi katulad na pagpapahinuhod. Ibig sabihin, talagang gusto ng Panginoon, may maligtas hanggat maaari. Diba? Kaya nagpapahinuhod ang Panginoon na bigyan niya ng chance ang lahat ng tao na magsisi dahil ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ganun din sa mga relasyon natin bilang mga Kristiyano. Tayo ba mapagpahinuhod sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasambahay sa Iglesia ng Panginoon? Sa unang Tesalonica 5:14, merong paraan ng 3 pamamaraan na itinuro ni Paul para mapakita natin yung pagiging mapagpahinuhod. Number 1, sabi dito, paalalahanan ang mga manggugulo. Sinong manggugulo? Manggugulo sa church. Pag ang isang Kristiyano sa loob ng church, wala siyang pakialam doon sa mga nanggugulo sa loob ng church. Wala kang pagmamahal noon sa kapwa mo. Wala kang pagmamahal sa Diyos. Kasi ang sabi ni Juan, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin? Ganon din tayo. Kung yung mga nanggugulo sa loob ng church, wala lang tayong pakialam, hindi natin mahal ang Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, paalalahanan ang mga nanggugulo. Utos ba yun o hindi? Utos yun. Anong pangalawa? Palakasin ang mga mahihinang loob. Sa church, hindi ganito minsan ang nangyayari. Mahina lang ang loob, gagatungan mo pa. Diba? Ang problema, yung pastor pa mismo, yung pa yung nagpapahina ng loob. Imbes na yun yung dapat nagpapalakas ng loob ng mga kapatiran sa church. At ikatlo, alalayan ang mga mahihina. Sa itong mga paraan po nito, mga kapatid, na ipapakita natin yung pagiging mapagpahinuhod natin. Kasi, sinatyaga natin silang samahan sa panahon ng kahirapan nila, sa panahon ng kanilang mga trials sa buhay, sa panahon na nagkakaroon ng crisis sa loob ng church. Hindi yung nagkaroon lang ng crisis sa loob ng church, umalis ka na rin. Nagkaroon lang ng problema yung kapatid, hindi mo na rin pinansin. Yun ba yung pagkatawag sa atin ng Lord? Ito lagi kong naalala yung example na merong isang tao, binigyan siya ng Diyos ng chance to go to heaven and to go to hell. Ewan ko, narinig nyo na ata itong example na to eh. Tapos, nung una, pumunta siya doon sa heaven. Meron siya nakita doon mga tao na nasa gitna ng napakalaking table. Ayan. Tapos nakita niya, nung pumunta siya sa langit, nakita niya yung table na yun na papaligiran ng tao. Aba, mga healthy yung mga tao doon. Talagang, huwag niyo akong tingnan. Alam kong, ako, medyo healthy nga. Healthy yung mga tao doon. Maraming pagkain doon sa ilalim, sa ibabaw ng mesa. Maraming pagkain doon. Sabi niya, wow, ito talagang gusto kong mapuntahan, sabi ng tao. Tapos, yung ikalawang chance niya, pumunta naman siya sa impyerno. Tinignan niya yung impyerno, pinakita sa kanya ng Diyos. Nakita niya meron din doon isang malaking lamesa o table na punong-puno din ng food.
Pero yung nasa gilid ng lamesa na yon, nangangayayat sila. Mga mampayat sila na lumulubog na yung mga pisngi sa kagutuman. Para-pareho silang gutom. Alam niyo bakit po? Anong pagkakaiba nung yung tao na nandun sa langit at nung nasa impyerno? Kasi yung mga tao nasa langit, Mga busog sa ano. nagsusubuan sila ng pagkain. Nagbibigay sila ng pagkain. In contradiction doon sa mga taga nasa impyerno na wala silang pakialam sa ano nila, sa kapwa nila. Ang inintindi nila yung sarili nila. Kaya para-pareho silang gutom, para-pareho silang walang kinakain. Kahit maraming pagkain doon sa harapan nila. Actually, yung kwento pala na merong malaking kutsara sa gitna nila na nagsusubukan, kailangan magsubukan sila in order to eat the food. Kaso ayaw nung mga nasa impyerno. So, walang nagsusubukan, walang kakain. Pero yung mga nandun sa heaven, nagtutulungan sila para kumain yung isa't isa, sila yung mga healthy. Ganon din sa church. Ang isang church, nagre-reflect kung ano yung nasa loob ng iglesia na yun. Kung yung mga iglesia, o kung yung mga tao doon sa iglesia na yun, nagsasakmalan, nagbabangayan, nagkakampi-kampihan. Parang mangyayari. Merong sabi doon si Santiago Mamaya, pag-arapan natin. Yung magandang loob, bakit sinabi ni Paul na ang pag-ibig ay magandang loob? Kasi sabi sa Jeremiah 17 verse 9 to 10, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Alam nyo, kaya mahalaga yung pag-ibig na may magandang loob. Kasi yung loob hindi natin nakikita yun Ang nakikita lang natin yung labas. At yung labas, yun lang yung nalilinis natin, tama? Pag marumi tayo, naliligo tayo, lumilinis tayo. Pero yung loob, mahirap linisin yun Mahirap linisin yun. Kaya dapat kailangan natin magpalinis sa Panginoon. Kasi siya yung pwedeng maglinis ng loob natin. Tayo hindi natin kaya Kahit uminom ka pa ng isang katerbang glutathione, hindi ka puputi sa loob. Hindi ka magiging malinis. Hindi ka magiging maputi. Ang puso ng tao ay mandaraya. Kaya napakalaga ang pag-ibig, magandang loob. Sabi doon, kanina sa binasa natin. Magandang loob. Ang magandang loob ay nagpapakita ng mga magagandang resulta. Halimbawa, nagdala ka ng ulam sa kapitbahay mo, syempre, tinola, tinolang manok. Kung magandang loob mo, hindi ka magbibigay ng yung mga parte ng manok na ang papangit. Di ba? Tama ba? Mamaya, hindi pala magandang loob mo, ang bigay mo yung puwet ng manok o yung batok ng ulo ng manok. Tapos yung sa'yo, yung magaganda, yung mga mga wings, yung mga laman. Di ba? Oh. Sabihin sa'yo ng kapitbahay mo, nagbigay ka na lang. Ang pangit-pangit pa nang ibinigay mo. Di ba? Kung papakita tayo ng kagandahang loob sa tao, mga kapatid, gandahan na rin natin yung resulta. Kasi doon nababasa yun Doon sa resulta. Yung ba binigyan mo ng kagandahang loob, sumaya o lalong nainis? Diba? Kaya sabi, nagpakita naman ng kagandahang loob. Lalong nainis niya yung tao na binigyan mo ng ng kagandahang loob. So, ang magandang loob ay nagpapakita ng mga magagandang resulta. Tandaan po natin yan. Ano pa? Kasi alam niyo, napakalaga linisin yung puso. Sabi ni Christ, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip,
mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong, imagine that? Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Alam nyo, ang masamang impluensya nakakahawa pala talaga. Kahit Kristiyano na tayo, pag ang mga sinasamahan natin ay mga ugaling asal, at yung asal ugali, mahahawa tayo. Di ba sabi ni Paul, bad company corrupts good character. Kahit napakabuti mo, kahit alam mo yung sinasabi ng Bible sa pagiging mabuting tao, kung ang sinasamahan natin lagi yung hindi kumikilala sa Panginoon, merong tendency na pwede kang mahawa ng mga taong yun. Ito laging binibigyan ng example eh. Ang sabi, a bad tomato can corrupt the whole basket of tomatoes. Ang isa, napatunayan ko yun eh noon, nung nagtatanim ako ng kamatis. Yung kamatis na bulok na isa lang eh. Pag pinabayad mo ng ilang araw, bulok na lahat eh. Oh. Ganun din po tayo, yung karakter natin sa Diyos. Kapag tayo, mas pinipili nating samahan yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, darating at darating yung time, mahahawa tayo doon. Huwag natin sabihin hindi. Tayo nyo yung mga napipreso ang Teleti. Yung mga napipreso. Yung, alimbawa, yung bata pa lang na preso eh. Paglabas 20 years, magkakamukha na sila nung kapreso niya. Magkakamukha na sila nung kakosa niya doon sa loob. Bakit? Sila, magkakasama sila for how many years? Diba? Magkakasama sila doon, magkakaugali na sila doon, magkakamukha pa sila doon, magkakaamoy pa sila doon. Oh. Ganon din, pag tayo sa buhay natin, kung sino yung sinasamahan natin lagi, yun yung doon tayo either magiging mabuting tao o magiging masama. Ang sabi nga, tell me your friends and I will tell you who you are. Narinig nyo na ba yun? Tell me your friends and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin ng mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka, kung ano kang tao. Kaya kung ang kaibigan natin, malabisyo, mapagsugal, mahilig sa kalayawan ng mundong ito, huwag nating sabihin, hindi ako, mga kaibigan ko lang yun. Merong posibilidad na pati tayo mahawa ng mga bagay na yun. Kasi sabi rito, ang mga bagay na nakakahawa sa tao, yung mga bagay na nanggagaling sa puso ng tao. Si Jesus Christ ang nagsasalita dito eh. Ano pa? Ang sabi noon, hindi nananaghili. Mali yung ko dyan, pagka-type. Hindi naglilihi hindi nananaghili. At hindi nagmamapuri o nagpapalalo. Ibig sabihin, nananaghili, mga naiinggit. O talagang matindi ang jealousy. Ano sa ibang... envy. Kasi yung envy, matinding jealousy yan eh. Inggitira. Oo. Talagang, ang jealousy, ano pa yan eh, medyo nature pa ng tao yan. Pero yung envy, matindi to, malala to. Oo. Hindi to mapakali pag nasasapawan siya ng ibang kapwa niya, Yun yung pagiging inggitera. Masidhi. Tsaka resentful. Iba naman yung selosa, iba naman yun. Jealousy naman yun. Pero medyo may minsan parang magkamag-anak tong dalawa. Inggit at silo. Magpinsan ito. Ayan. Tingnan natin, ano ba sinasabi dito? Sa Galatia 5:26, sabi rito, huwag tayong maging mga palalo
na tayo'y nagmumungkahian sa isa't isa, nangag-iinggitan sa isa't isa. Alam niyo po kasi, itong dalawang ito, kung bakit din magkasunod, mayroon din connection to sa isa't isa. Kasi pag tayo mapagpalalo, kung tayo mapagmapuri, mayabang, merong tao na pag tayo mayabang, may maiinggit sa atin. Tama ba? Hindi, may maaasar sa'yo kung mayabang ka. Mali pala yung sabi ko. Tama ko. Kung mayabang ka, may nagagalit sa'yo sa kayabangan mo. Saan kayo nga ba doon, Brother Sai? Kapag mayabang. Tama naman. Kapag may mayabang, may maasar, may maiinggit. Kasama na yung naiinggit doon ma. Kasi, kapag may mayabang, yung iba naasar kasi naiinggit. Pagiging mainggitin pa rin ang katapusan, di ba? Kaya ito, hindi nananagili at hindi nagmamapuri, magkakasama ito, mga palalo. Kaya doon sa Galatia kanina, ang sabi ron ni Paul, huwag tayong maging mga palalo na tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangag-iinggitan sa isa't isa. Kasi, ang main reason bakit nagkakainggitan, kasi may mga palalo nga. Meron mga mayayabang. Tingnan mo si brother, no? Lagi na lang nakabarong. Tapos alam mo yung barong na yan, pinya yan. Tagpa 5,000 pesos yan. Kunyari, gagalong-galong, pero sa deep inside, naiinggit pala. Tama hindi? Tingnan mo yung sapatos ni Pastor. Galing US yan. Yung sa akin, galing lang, recto. Naiinggit. Kasi, yung iba, nagiging dahilan ng pagkakaroon ng inggitan sa loob ng church. Yung iba palalo. Sabi ng Bible, ang pag-ibig ay hindi palalo, ang pag-ibig ay hindi mainggitin, hindi nananaghili. Check po natin yung sarili natin. Nainggit ba tayo? Mayroon ba tayong kinaiinggitan sa buhay natin? Nagyayabang ba tayo sa buhay natin? Nagiging palalo ba ako sa sarili ko? Pinagyayabang ko ba yung mga na-accomplish ko sa buhay? Pinagyayabang ko ba yung alam ko? Mas mataas ba ako? Ang tingin ko sa sarili ko, mas mataas ba? Kaysa sa mga nasa paligid ko? Yun yung i-check natin. I-assess natin yung sarili natin. Lagi. Upang sa gayon, malaman natin kung tunay ba yung pagmamahal natin sa Lord. Kung tunay ba yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Kasi madali lang sabihin, love the Lord your God love the Lord with your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Love your neighbor as yourself. Madali lang sabihin yun eh. Pero meron palang mga detalye na dapat gawin na pag yun hindi mo ginawa, hindi mo rin matutupad yung greatest commandments ni Christ. Katulad nito, ito pa lang eh, mga detalye ito kung paano tayo nagpapakita ng pagmamahal, na tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Ito, yung sinasabi ko kanina, yung sabi ni Santiago. Alam niyo yung mga kampi-kampihan, saan daw nanggagaling yun? Santiago 3:14 hanggang 15, ang sabi rito, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Isa pa ng dahilan at isang danger kung bakit hindi dapat tayo nagmamapuri o hindi tayo naninibugho. Dahil ito po nag-uuwi o napupunta sa kasinungalingan ng katotohanan. Ito'y napupunta sa pagyayabang. Pag ang tao naninibugho, naiinggit, inggitero, inggitera, sila pa yung malakas ang loob magyabang. Kasi, mga ano sila eh, ang tawag doon, Roy, meron silang insecurity sa katawan.
The more na insecure ka, the more na nagyayabang ka. Kaya nga sabi, the loudest person in the room, yun daw yung pinaka-weak, is the weakest of all. Tama yun eh. The loudest person in the room is the weakest of all. Pinakamahina. Bakit? Siya yung pinakamaraming insecurity sa buhay. At pag marami kang insecurity, yun yung tao na mas may possibility na mainggit sa iba at mas magyabang sa iba. Dapat yung mga insecurity natin, binibigay natin sa Lord. Lord, ito lang yung kaya ko, Lord. Alam mo yan. Ito lang yung kaya kong gawin. Hindi yung ikukumpara mo pa yung sarili mo sa iba, tapos may inggit ka. Di ba may taong ganon? Ikukumpara nila. Nahilig sila magkumpara ng sarili nila sa iba. Tapos may inggit sila. Magkikreate sila ng inggit sa puso nila. Pag hindi nila nakita na, pag hindi nila naramdaman na ka-level nila yung tao na yun. Ang sabi ni Santiago, hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaasan daw galing. Nauukol sa lupa, sa laman, at sa dyablo. Kay Satanas pala galing yun eh. Yung mga paninibugo na yan. Yung mga pagmamapuri na yan. Bakit? Kasi siya yung ama nun eh. Diba? Kaya nga, in the first place, kaya siya binagsak ng Panginoon kasi nainggit siya sa Lord. Nainggit siya na dapat mas mataasan niya pa yung Diyos. Sapagkat kung saan mayroong paninibugo at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Kaya pag ang isang iglesia nagkaroon ng pagkakampi-kampi, mga kapatid, na mga paninibugo, na mga pag-iinggitan, na mga chismisan, na mga away-away, yan ay simula ng pagbagsak ng iglesia na yan. Kaya tayo, mga kapatid, na ayaw natin ng ganon, mas maigi umiwalay tayo sa mga ganon. Umiwalay tayo. Remember Abraham and Lot? Nung nagkaroon ng conflict between shepherds of Abraham and Lot, kinausap ni Abraham yung pamangkin niya. Lot, halika dito. Pinakita niya yung lugar. Ito yung lugar na puntahan natin. Kung papakanan ka, papakaliwa ka. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Hindi sinabi ni Abraham, Lot, alam mo naman, uncle mo ako. Sundin mo ako, ayaw mo sa gusto mo. Hindi ganun. Abraham is a peaceful man. That's why God chose him to be the father of faith. Tayo, mapagpayapa ba tayong tao? O mainggitin tayong tao? Tayo ba yung pinagmumula ng kapayapaan ng iba? Tayo ba kaya nating pag-ayusin yung dalawang nag-aaway na kapwa natin? O tayo pa yun ang gagatong? Awayin mo yan. Murahin mo yan. Suntukin mo yan. Ganun ba tayo? Sa loob ng church, ganun eh. Minsan. Porque anak lang ng elder, kakampihan na yung tatay niya kahit mali-mali. Porque anak ni pastor, kahit alam niyang mali yung papa niya, ay hindi, papa ko yan eh. Diba? Dapat hindi ganun. Dapat mas lalong nangingibabaw yung pag-ibig natin sa Diyos kaysa sa tao. Mas lalong nangingibabaw yung katotohanan. Lagi sa buhay natin. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling mapanaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Tignan nyo, ito po yung karunungan ng gagaling sa itaas.
At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Dapat ang mga Kristiyano mapayapang tao. Hindi tayo yung pinagmumula ng away. Hindi tayo yung promotor ng kaguluhan. Yun ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon eh. Kung sino ba yung mga Kristiyano, kaya nababahiran ng masama yung pangalang Kristiyano, dahil marami mga Kristiyano, mas tigre pa sa tigre. Oh. Mas leon pa sa leon eh. Makanti lang ng konti. Kala ko, papatay na ng tao eh. Ano ba? Ang sabi sa Bible, ang pag-ibig ay hindi mahalay at hindi hinahanap ang sarili. Ano ba yung mahalay? Alam niyo kasi, pag binasa lang natin to sa Tagalog, parang ang dali lang basahin, hindi mahalay. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung sinasabi dyan? Kasi sa English, kung babasahin natin sa King James Version, ang sabi doon, it is not rude. Hindi road, ano yun? Daan yung road. You're so rude. Sabi niya yung sa TV. You're so rude. Hindi road, rude. Rude. Pero dito sa Tagalog, ang ginamit, mahalay. Bakit kaya? Tingnan natin. Tingnan natin yung worldview at yung Bible view ng rudeness. Sa worldview, pag sinabing rude, dito sa mundo, na ginagalawa natin, pag sinabing rude, taklesa ka, wala kang respeto, wala kang galang, yun yung rude. Diba? You're so rude, sabi. Nag-uusap yung dalawa, tapos biglang sumingit. You're so rude, man. Bastos. Mabastos mo naman. Nag-uusap kami. Yun yung meaning at general meaning ng mundo sa salitang rudeness. Pero sa Bible, ano kaya yung ibig sabihin ng mahalay sa Bible? Nakulangan na naman. Ephesians chapter 4, verse 29 hanggang 31 yan. Pakibasa nyo nga po. Ang namang salitang mahalay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panlilibak ay nangag-aalis nawa sa inyo pati ng lahat ng masasamang akala. Ayun ang rudeness sa Bible. Yung mga mahalay na salita, mahalay na isip, na kung saan, kung hindi po natin naalisin tong mahalay na ito, pati yung Espiritu Santo naapektuhan. Kaya, tingnan nyo, yung pagkasulat ni Paul, nasa gitna yung warning about sa Holy Spirit. Bakit niya siningit yan? Ano bang connection yan? Kaya sabi niya, ano mang salitang mahalay, tapos sinabi niya dito sa verse 30, at huwag niyong pagpigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Saan napipigati ang Espiritu Santo ng Diyos? Kapag tayo, mahalay yung mga salita natin, kapag tayo may kapaitan, may kagalitan, may pagkakaalit, yung iba madadaldal, may ganun eh. Sakit yung kadaldalan eh. Oo nga, may mga tao talaga madaldal eh. Yung alayo-layo nandun sa kabilang kanto eh. Nandito yung kausap mo eh. Nakikisabat, ang layo-layo, hindi naman naiintindihan yung pinag-uusapan. O kaya, pagdating mo pa lang dun sa bahay eh, ang dami nang sinasabi. Actually, sa Bible meron sabi doon, maging mahinahon sa pagsasalita. Maging mahinahon sa kagalitan. Meron ganun eh. Nakalimutan ko lang ng version. Maging madali kayo sa pakikinig, ang sabi doon. Subalit, maging mahinahon kayo sa pananalita at huwag mabilis sa pagkagalit. Hanapin natin yan mamaya. Anyway, naintindihan po natin yung dito, yung rudeness na sinasabi. Yes. Ang pag-ibig, hindi mahalay. Ano pa?
Ang pag-ibig hindi naghahanap ng sarili. Romans chapter 2 verse 8, ang sabi dito, but for to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. Sa Tagalog, nitong Romans chapter 2 verse 8, ang ginamit dyan, ano ba yung sinabi dyan? Pag-aaway ba? Datapwat ang sa mga palaaway. O, palaaway, see? Kasi ang mga self-seeking na mga tao, palaaway yan eh. Mga self-seeking, ngayon, ang daming self-seeking ngayon eh. Mas inuuna yung sarili kaysa sa kapwa. Ano bang gagawin ko? Ano bang, puro ako. Yun yung problema ngayon ng mga tao. Mas lalong, kasi, mas pinopromote nga yung love yourself eh. Diba? Pati sa mga music, ano sabi ni Justin Bieber? Love yourself. Oh. Pati sa mga music, napopromote. Nawawala yung tinuturo ng Bible. Nakasabi, love yourself, love your neighbor as yourself. Hindi yung love yourself. Philippians chapter 2 verse 3. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Mas unahin natin yung mga, lalo na yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Yung mga pamilya natin, unahin po natin. At salamat sa Panginoon kasi tayo dito, meron tayong ugaling ganito. Nakikita po natin sa isa't isa. Alam natin, sinusunod natin itong kautusan na ito ng Panginoon. Ano ba? Hindi nayayamot at hindi inaalumana ang masama. Alam niyo yung inaalumana ang masama? Hindi kinukonsente. Ayun. Hindi mapagmahal sa masama o hindi niya Yung mga Tagalog ng King James. hindi niya tama yun, kinukonsinti. Ano yung nayayamot? Naiinis. Naiinis. Ayan. Nayayamot. Nayayamot, mabilis magalit, mabilis mainis. Sabi rito, provocation and evilness. Ang provocation, ang sabi rito, easily angered or exciting anger. Na-excite magalit, parang na-excite magalit. Pero kausapin mo lang, galit na agad eh. Being annoyed quickly. Ayan yung napuprovoke. Mabilis maprovoke. Minsan kasi, alam nyo, yung sa sa tao na to. Sa tao na lang ito. At doon minsan sa mga nararamdamang sakit, diba, lalo pag matanda na, pag matanda may mga nararamdamang sakit, mabilis na ma-provoke, mabilis na mainis. Lalo na pag may hypertension, ayan, mabilis mainis yan. Yung ibang tao nga, makarinig lang ng konting salita, sabi, mapanting na yung tenga ko sa kasasalita mo. Tama? Mabilis silang ma-provoke. Pero itong evilness, itong matindi. Yung, ang sabi nun inaalumana ang masama. Yung kinukonsinti ang masama. Entertaining evil. Ito po yung mga tao na pag masama, tuwang-tuwa pa sila. Ay, tingnan mo yan. Tinatawanan pa. Yung mga tinatawag na wrongdoers. Alam niyo sa Greek word nitong yung evil dyan, yung ginamit na evil dyan, yung Tagalog masama. Ang Greek word po niyan, kakon, ang ibig sabihin. Kakon sa Greek word. Na ibig sabihin, they could endure or do harm to others. So hindi lang pala ito yung natutuwa sa masama o tinatawanan yung masama. Hindi lang yun. Ang meaning nun. Ang meaning pala nun, nakakapagbigay ng injury sa ibang tao o
o nakakapagbigay ng harm sa ibang tao. Ang pag-ibig daw, hindi nakakapag-harm sa ibang tao, sabi ni Paul. Hindi nakakapagbigay ng injury sa ibang tao. Nagmahal ka na, injure pa yung minahal mo. Dito yung mga, lalo na yung mga single pa lang na mga Kristiyano, yung mga wala pang asawa, yung mga tao na nanliligaw, nagpapaligaw. Minsan hindi mga seryoso sa relasyon. Alam mo, sasagutin ko lang to yung binata doon sa church. Paiiyakin ko lang yan. Tayo mo yan. Hindi pa nga sila nagiging sila. Ang sama na ng iniisip. Papaiyakin ko yan. Ito namang si lalaki. Lahat ng chicks dito sa church, liligawan ko. Tayo mo yan. Yan ba yung mga ano? They can bring harm to others? Yan ba yung tunay na pag-ibig? Ito si brother, ano ko to? Gawang ko nga, anong masama ito? Ayan, nangungonsente. Hindi lang kinukonsente, nag-iisip pa ng masama sa kapwa. Ang pag-ibig daw, sabi ni Paul, hindi ganun. Proverbs 17 verse 4, an evildoer gives heed to false lips. A liar listens eagerly to a spiteful tongue. Ang mga masasama po mga kapatid, mahilig yan makinig. Mahilig yan makinig sa mga kasinungalingan. Mahilig yan makinig sa mga masasamang salita. At ang sinungaling daw, sabi ni Solomon, ay nakikinig sa mga spiteful tongue. Ano ba yung spiteful tongue? Tingnan natin yan sa Tagalog. Mapanukso. Mapanukso. Yan. Spiteful. Ano po sabi dyan sa Kawikaan? Sa Tagalog? Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama. At ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Baluktot. Yan. Tama yung binanggit niya na word. Baluktot. Ang pag-ibig po mga kapatid, ayaw ng sinungaling. Kasi mas maigi pa yung, pag nagmamahal tayo ng totoo, mas maigi pa yung sabihin natin yung totoo kaysa magsinungaling tayo. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Kahit masakit ang totoo, pero at least nasabi mo yung totoo, na nalaman nila na totoo yung pagmamahal mo. Kaysa yung namumuhay tayo sa kasinungalingan, hindi mo naman pala talaga totoong mahal yung asawa mo. Hindi mo naman pala talaga totoong mahal yung kaibigan mo. Pero sinasabi mo, number 1 ka sa akin. Diba? Evildoer gives heed to false lips. Sabi natin sa Panginoon, Lord, mahal kita. Pero hindi mo naman talaga mahal ang Panginoon. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi sa katotohanan. Ayan, malapit na tayo. Sabi ko sa inyo, 3 hours. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi sa katotohanan. Alam niyo po yung kalikuan, bakit tingnan niyo? Kalikuan tapos katotohanan. Hindi sinabing kalikuan at katuwiran. Bakit katotohanan yung ginamit? Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi dapat katuwiran yan eh. Pero bakit katotohanan yung ginamit? Dahil kailangan maging totoo ang yung galak. May kasinungalingan at katotohanan. Hindi nakabaliktaran yun. Okay? Alam nyo, tinignan ko to sa Greek word. Kasi minsan pag aaral po ako mga kapatid, tinitingnan ko, binabalikan ko yung Greek word. Ang sabi sa Greek word, yung truth, yung unrighteousness dyan, na sinasabi sa English, kasi ang sabi ron, unrighteousness and nagagalak sa truth. Hindi nagagalak sa unrighteousness, nagagalak sa truth. Yung truth doon na ginamit, yung aletheia sa Tagalog, sa Greek word, ginamit din ito sa John chapter 4 verse 23. Nang sabi roon, ang tunay na mananamba ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. So in other words, ang tinutukoy dito na katotohanan ay walang iba kundi yung katotohanan ng Diyos.
at ang katotohanan ng Diyos ay nabuo sa buhay ni Kristo. At ano yung katotohanan na binigay ni Kristo? Yung salita ng Biblia. Natindihan po natin yung connection? Yes. So in other words, yung sabi doon, nagagalak sa katotohanan, ang tinutukoy na katotohanan doon, yung katotohanan ng Bible. Kasi maraming Kristiyano hindi natutuwa sa katotohanan ng Bible eh. Alam nilang totoo, pero hindi sila natutuwa. Tama ba? Yep. Pag may sinabi ang Bible, alam nilang sinabi ng Bible yun. Pero ayaw nilang gawin kasi hindi sila natutuwa. Kaya sabi rito, unrighteousness versus the truth. Ano yung unrighteousness sa Greek word? Yung adikia. Ginamit din ito sa Romans chapter 1 verse 29. Pakitingnan nga natin. Ano sinabi dyan? Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkaingit, pagpatay, pagtatalo-talo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila naging may hilig sa pismis. Ayun. Yun yung mga unrighteousness. So, pag yun yung mas mahal mo kaysa sa salita ng Panginoon, hindi yung totoong pag-ibig. Yung mga unrighteousness na yun. Kasi pag sinabi yung unrighteousness, madali lang eh. Parang na-generalize lagi natin. Pero pag nakikita mo yung mga detalye, kung ano ba talaga yung unrighteousness na sinasabi dito, nabibigyan tayo lalo ng mas malalim na meaning nung salita. Katulad nun, nung binasa ni Sister Letty, yung pala yung mga unrighteousness na tinutukoy dito sa 1 Corinthians chapter 13, na hindi nagagalak sa kalikuan, kundi sa katotohanan. At lastly, ito na po tayo magtatapos. Sabi nito, lahat ay binabata, pinaniniwalaan, inaasahan at tinitest. Yung binabata dyan, yung, hindi ito yung babalik ka sa pagiging sanggol. Hindi ganon. Pag sinabing binabata, yung tinitiis. Ano? Parang pinalalim na Tagalog. Dinaranas, tinitiis. Endurance. Endurance. Yan. Sa English, ang tawag dyan, bearing. Ano? Yung bearing others. Ibig sabihin, ability to sustain without breaking. Yung continuously ka, pag minamahal mo yung tao, ano man ang mangyari, minamahal mo yun. Yun yung pagbabata. Parang si Christ, di ba? Binata niya yung sakit ng pagkapako niya sa krus. Ganon yung pinakamagandang illustration nun. James chapter 1 verse 8. Ano sabi dyan? Sa Santiago 1:8. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ayun. Verse 8 dyan, Sister Joyce. Okay. 1:8. Tuloy mo nga, Sister Joyce. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Sa verse 7. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anuman bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ayun. Mga hindi mahilig o hindi marunong, I'd rather say, hindi marunong magtiyaga, hindi marunong mag-sustain. Yung pabago-bago, mahal kita, tapos susunod din na kita mahal. Pabago-bago ng pag-iisip, walang napapalayon sa Lord. Ano pa? Kasi sabi dito sa verse 7 ng 1 Corinthians chapter 13, lahat, yung salitang lahat, di ba? Lahat pinaniniwalaan, lahat binabata. Lahat ba talaga dapat paniwalaan? Ang sinasabi roon, yung katotohanan ng paniwalaan, hindi lahat. Pati pala mali, paniwalaan mo na. Hindi ganun. Ang sinasabing pag-ibig doon, yung pag-ibig na pinaniniwalaan, lahat ng katotohanan lang. Hindi lahat. Hindi lahat ng bagay. Imagine mo, lahat ng
Lahat ng bagay, paniwalaan mo. Eh pag sinabi ni Satanas, ako ang Diyos, paniniwalaan mo na. Hindi. Ang paniniwalaan mo lang, yung truth, yung katotohanan, yun yung tunay na pag-ibig. John chapter 14 verse 1, kanino daw tayo maniwala? Pakibasa natin. 1 Kapitulo 14, talatang 1. Huwag maganumihan ang inyong puso. Magsasampalataya kayo sa Diyos. Magsasampalataya naman kayo sa akin. Amen. Sino nagsasalita niyan? Right. Si Christ, di ba? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Kaya yung utos ng Panginoon ito na maniwala tayo sa Kanya na totoo. Kaya ang tunay na pag-ibig naniniwala sa lahat ng totoo. Pag di tayo naniwala sa totoo, wala tayong pag-ibig na totoo. Kaya ang totoo lang na meron tayo ngayon, itong Biblia. Ito lang ang totoo ngayon sa mundo. Hindi totoo yung sinasabi ng mga bulaang guro. Hindi totoo yung mga sinasabi ng mga prosperity gospel ng mga pastor. Hindi totoo yun. Ang totoo nandito sa Bible. Ito lang yung totoo ngayon, sa panahon natin ngayon. Ikatlo, yung hope. Sabi ko rito, it is the product of our faith. Yung pag-asa natin, resulta po yun ng ating pananampalataya. The more na nananampalataya tayo, the more na lumalaki yung hope natin sa Lord. Kasi kung wala tayong faith, wala ang basihan yung hope natin. Bakit tayo umaasa pa kung wala naman tayong inaasahan? Romans 12 verse 12, ano sabi dyan? Magalak kayo dahil sa inyong pag-ibig ay sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatihan. Palaging manalangin. Ayan. Maging matyaga sa pag-asa na binigay sa atin. At lastly, yung endurance or perseverance, ang sabi ng Panginoon sa binasa natin, ang pag-ibig ay nagtitiis sa lahat. Tayo po ba handa po tayong magtiis? 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. Itong sige, pakibasa mo. At kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon ng inyong tanggapin ng salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Ayan. See? Alam nyo, sa lahat ng church na sinulatan ni Paul, ang Thessalonica, talagang umpisa pa lang ng sulat niya, talagang pinuri ni Paul ang mga taga-Thessalonians. Dahil sa kanilang katyagaan. Nakatunayan, sa sobrang katyagaan nga ng mga taga-Thessalonians, mali na yung katyagaan nila. Alam niyo bakit? Kasi akala nila, babalik na yung Panginoon. Pinagbebenta na nila yung ari-arian nila. Tapos sinantay na nila yung Lord. Babalik na daw. Kaya sumulat si Paul sa kanila. Ang sabi, huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin yan, sabi ni Paul. Kaya, kung babasahin niyo ang 1st and 2nd Thessalonians, yan, topic yan ni Paul, yung pagbabalik ng Panginoon. Kasi may mga nagturo doon, babalik na daw ang Lord. Hindi na sila nagtrabaho, hindi na sila, nandun na sila. Nagsama-sama na sila doon. Kaya, matindi ang ang pagtsatsaga ng mga taga-Thessalonica. Ang sabi niya ni Paul, ginaya nyo yung example namin at ang example ng Panginoon. Tignan nyo, pati Panginoon. Sino? Bakit? Pati si Christ nag-endure siya Pinakita ni Christ yung tunay na perseverance, yung tunay na pagtitiis. Kaya dapat tayo din po ganun, mga kapatid. Ang pag-ibig, mapagmatiis sa lahat ng bagay. Mga kapatid, Jesus Christ has showed us how to love. Let us put it to work. Huwag lang natin basahin, huwag lang natin alamin, kundi gawin po natin ito sa buhay natin. Kasi ang sabi ni Apostol Juan,
sa chapter 1, 1 John chapter 3 verse 18, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Ito po yung challenge sa atin sa na natitirang buhay natin dito sa mundo. Pag nagmahal po tayo sa Diyos at sa kapwa, mahalin po natin hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dito po nagtatapos ang mensahe ng Panginoon sa hapon po na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos at tayo po'y magpatuloy sa ating gawain.